Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Patrick Quizon and this is my devotion for today, March 10. And ang topic po natin for today is ano ang tatlong uri ng kamatayan or death. So, ang scripture po natin for today is Genesis chapter 2 verse 17. Basahin ko po. But you must not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. If you do, then be sure that you will die. So, ang context po or concept ng death daw po is the Bible speaks of death in three primary ways: spiritual death, physical death, and eternal death. Each type of death reflects the effects of sin and the consequences of humanity's separation from God. So, ang kamatayan daw po ay may tatlong pangunahing anyo ayon sa Bible. Una is spiritual death, spiritual na kamatayan, meaning ito ay ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, kahit buhay ang katawan, ang espiritu ay patay sa kasalanan. So, second is physical death. Ang physical na katawan ay bumabalik sa alikabok at ang espiritu ay humihiwalay dito. So, pangatlo naman is eternal death o walang hanggang kamatayan. Ibig sabihin ang pangwakas at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, kung saan ang mga hindi tumanggap kay Kristo ay maharap sa walang hanggang kaparusahan. Ayon nga po dito sa Revelation chapter 20 verse 14 to 15, 2 Thessalonians chapter 1:9, and Matthew verses 25 to 46. So, dito po sa verse natin for today is, dito hindi lamang po tinutukoy ang physical na kamatayan, kundi pati na rin po ang spiritual na kamatayan. Sabihin ng paghihiwalay sa Diyos po dahil sa pagsuway ni Adam at Eva, pumasok ang kasalanan sa mundo. So, nagdulot po ito ng lahat ng uri ng kamatayan. Teachings po natin for today is spiritual, physically alive, but separated. Oh God, sorry po. So, ibig sabihin po dito is nang nahulog po sa kasalanan si Adan, ang isang katauhan po ay nahiwalay sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan po ni Kristo, maaari po tayong muling nabuhay sa espiritu or spirit. So, second teaching po is physical death. So, lahat ng tao po ay mamatay, ngunit may pag-asa ng mabuhay muli, or may pag-asa ng muling pagkabuhay dahil po sa ating Panginoon Kristo. So, third teaching po natin for today is eternal death. Ito ang hatol po sa mga hindi tumanggap kay Kristo, ngunit sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Kanya, makakamit po natin yung buhay na walang hanggan. So, application naman po is makipag commune with God daily or makipag-ugnayan kay God everyday. So, manalangin po tayo, magbasa po tayo ng ating Biblia at para po lumago po tayo sa pananampalataya upang hindi po mahulog sa spiritual na kamatayan. Kasi of course, kailangan po natin ng knowledge in order for us to fight the evil. Kasi paano po natin malalaman na mali kung hindi rin po natin alam na mali. So, that is why sayin po natin ng Biblia. So, second application po is put your hope in the return of Jesus Christ. Ibig sabihin, ilagay ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Maging handa po tayo sa Kanya pagbabalik sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid. Third application is magtiwala kay Jesus. Bilang ating buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, trust Jesus, our eternal life. Ibig sabihin po is tanggapin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas upang matiyak po ang buhay na walang hanggan natin. So, dahil po sa kasalanan, naranasan po ng tao ang tatlong uri ng kamatayan. Ngunit dahil po kay Kristo, may pag-asa po tayong makaiwas sa spiritual at walang hanggang kamatayan at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, ayun lang po. Ako si Patrick Quizon and this is my devotion for today, March 10. Sana po ay maraming tinutunan. Ayun lang po. I love this.